na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambas, the news that you are following will be tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon pong gabing ito ng Wednesday, Simbang Baklaran. Ngayon po ay January 21, 2026. Sa ating pong headlines, impeachment complaint laban kay Pangulong BBM na i-transmit na sa tanggapan ng House Speaker. Dating Congressman Zaldico nagpadala ng fillers sa tulong ng mga pari. Senador Ping Lacson binuweltahan ng Senate Minority. Tinawag na pambabastos ang kanilang flood control scandal report. Dating DPWH Engineer Henry Alcantara nasa kustodiya na ng DOJ matapos tanggapin sa Witness Protection Program. Cavite Congressman Kiko Barzaga kinasuhan ng pangatlong cyber libel. 400 magkakasunod na pagyanig na itala naman ng FIVOC sa Sultan Kudarat sa loob lamang ng 3 araw. Ha?
Isa namang lalaki patay sa pamaril sa may Tondo, Maynila. Dump truck at jeep nagsalpukan sa Isabela, 3 ang patay, 8 ang sugatan. Sa Adibong TNT Sports, Behino, Gawilan, nasungkit daw po ang unang gold medals ng Pilipinas sa 13th ASEAN Para Games. At sa TNT Showbiz, instant reunion ng Twin Hearts pinag-uusapan na online. TNT Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Kisses Habson. Para pa rin po sa DCRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Isinumite na sa Office of the Speaker ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon po kay House Secretary General Cheloy Garafil, ni-refer ang reklamo para sa kaukulang aksyon ng opisina ni Speaker Faustino D. III. Niliwanag po ni Garafil na hakbang ay pagsisimula ng internal process ng Kamara sa pagtupad ng kanilang constitutional mandate. Ang impeachment complaint ay iniharap na Attorney Andre De Jesus noong January 19 na inendorso naman ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party League Congressman Jet Nisay. Batay sa naturang reklamo, ipinakdaw po ng Pangulo ang tiwala ng publiko at nilabag umano nito ang saligang batas dahil sa iligal na pagpaparesto kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Unfit na rin umanong magampanan ng Pangulo ang tungkulin dahil umano sa pagiging lulong sa droga. Panibagong impeachment complaint ang isasampa naman bukas laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng iba't ibang mga grupo. Ang complainants ay taxpayers, mga manggagawa, magsasaka, estudyante, mga guro, urban poor, professionals, and anti-corruption advocates. Ayon kay Renato Reyes Jr., Pangulo ng Bayan, ang grounds ng impeachment ay systematic and large-scale plunder ng public funds sa pamamagitan ng presidential and congressional allocation. Sabi ni Reyes, ang issue ng allocable at unprogrammed appropriations ay hindi pa rin naiimbestigahan. Ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos ay i-endorso ng Makabayan Bloc na kinabibilangan ni na Antonio Tinio ng ACT Teachers Party List at ang kay Reni Co ng Kabataan Party List at si Sara Elago ng Gabriela. TNT Tomorrow's News Tonight. Malaking hamon naman sa kasalukuyang liderato ng Kamara ang posibleng pagsusulong ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dahil naman sa kakulangan ng tiyak na suporta mula sa mga mambabatas. Ito po ang pagtataya naman ni House Assistant Majority Leader Zia Lonto Adjong. Kaugnay na inaasahang muling paghain ng reklamo para patalsikin sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Ayon po kay Adjong, iba na ang sitwasyon ngayon kumpara noong 19th Congress kung saan umani ng sapat na suporta ang impeachment move laban kay VP Sara. Paliwanag pa ng kongresista, nagbago na raw po ang komposisyon ng 20th Congress at marami sa dating kalyado ng impeachment proponents ay wala na sa Kamara o tapos na ang termino. Inireklamo naman ang plunder at graft ni dating Senador Antonio Trillanes IV at nagpakilalang miyembro ng silent majority si Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Kasama sa reklamo ang mga alegasyon ng anomalya sa paggamit ng confidential funds bilang dating DepEd Secretary at Mayor ng Davao City. Kabilang dito ang pag-abuso sa 650 milyong pisong confidential funds ng OVP at DepEd, ang 2.7 billion peso confidential funds sa Davao City at ang 7 billion unliquidated cash advances bilang DepEd Secretary. Sabi ni Trillanes, dapat na magpaliwanag si VP Sara sa mga alegasyon ng korupsyon at pag-abuso sa kapangyarihan. Hiniling naman ng TSM sa Ombudsman na kumilos agad sa kaso at panagutin ang pangalawang Pangulo sa mga alegasyon ng korupsyon at pag-abuso sa kapangyarihan. TNT Tomorrow's News Tonight. Nagpahayag naman ng kagustuhang makipag-usap sa gobyerno si dating ako Bicol Party List Congressman Zaldico na wanted sa manumalyang flood control projects.
Ibinalita sa Campo Crame Interior Secretary John Vic Remulla na may feelers nang ipinabot si Ko sa kapatid ng kalihim na si Ombudsman Boying Remulla. Partikular umanong gusto ni Ko ay ang makipagdialogo sa pamahalaan. Ayon kay Remulla, nagpatulong si Ko sa mga kakilala niyang pari para maipabot ang kanyang feelers. Subalit hindi matukoy na opisyal kung may kaugnayan ito sa paring nakipag-usap din kay dating PNP Chief Nicolas Torre III para tulungan si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Meron na siyang feelers na through sa mga ibang pare na kilala niya. So, mga pare na kilala niya. When you mean feelers, Not exactly. Parang nagpapakonect na gusto ng dialogue sa amin. So, pero of course, that's not verified. Parang nagsabi pa lang, sinabi ng kaibigan na pinaparating. So, Samantala, sa iba pa nating mga balita, binuweltahan naman ni Senador Ping Lacson ang minorya ng kapulungan dahil sa pagpapalabas ng kanilang report tungkol sa flood control scandal. Ayon sa chairman ng Blue Ribbon Committee, malinaw na pambabastos ang ginawa ng grupo ni na Senador Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Sinabi ni Lacson na sinuway ng Senate minority ang protocol sa pag-adapt ng committee report na dapat ay pirmado ng majority at hindi ng 6 na senador lamang. Pinayuhan ni Lacson sina Marcoleta at Marcos na magsumite na lamang ng amendments sa takdang oras sa halip na pangunahan ang kanyang panel. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, hindi naman kinikilala ng liderato ng Senado ang isinapublikong minority report ng minorya kaugnay ng manoy anomalya sa mga flood control project. Ito ay giniit ni Senate President Tito Soto matapos ilantad sa media ni na Senador Rodante Marcoleta at Senadora Amy Marcos ang kanilang 103 pahinang minority report. Ayon po kay Soto, ang tanging kinikilala ng Senado ay ang committee report na formal na isinusumite sa Bills and Index Office at inihaharap sa plenaryo para sa opisyal na pag-uulat at debate. Dahil po dito iginit ng Senate President na walang puwang sa proseso ng Senado ang tinatawag na minority report at itinuturing lamang niya ito bilang isang media report mula sa minorya. Magugunit nang ipinagmalaki ni Marcoleta ang naturang report dahil naman sa nakabate mo na ito sa mga pagdinig nung siya pa ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee bago ipasa naman ng pamumuno nito kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Sa kanilang minority report, inirekomendang kasuhan daw po sina dating House Speaker Martin Romualdez at Zaldico na itinurong nasa likod ng bilyong-bilyong pisong anomalya sa flood control projects. Samantala, inilipat na ng Senado sa Department of Justice ang kustodiya ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara simula ngayong araw, January 21. Ito po'y kasunod ng formal na pagtanggap ng DOJ kay Alcantara sa ilalim ng Witness Protection Program. Matapos siya na italagang state witness sa patuloy na investigasyon kaugnay ng kontrobersyal na flood control project. Bandang alas 12:50 ng tanghali nang umalis ang sasakyan na sakay si Alcantara mula sa Senado bilang hudyat ng formal na turnover ng kanyang kustodiya. Matatanda ang nasa kustodiya ng Senado si Alcantara mula pa noong September 18, 2025 matapos siyang ma-cite in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng pagdinig sa naturang issue. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, naresto na ng pulisya ang huling co-accused ni dating Senador Bong Revilla Jr. kaugnay ng kontrobersyal na flood control project sa Pandi, Bulacan. Kinilala po ni Interior Secretary John Vic Remulla ang narestong suspect na si Emelita Capistrano Huat, engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office na nadakip ng otoridad sa bayan ng Ubando, Bulacan. Ayon sa report, agad na dinala si Huat sa Sandigan Bayan kanina umaga para sa booking procedures at tinatasang ikulong sa Camp Karingal sa Quezon City. Dahil sa pagkakaresto kay Huat, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang lahat ng 7 akusado sa kasong malversation
na may kaugnayan sa Manoy 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project dyan po sa Pandi, Bulacan. Samantala, nahaharap sa panibagong cyber libel complaint si Cavite Congressman Kiko Barzaga. Ang reklamo po ay iniharap ni Manila Representative Rolando Valeriano sa Prosecutor's Office sa syudad. Ginawa po ng kinatawa ng hakbang kaugnay pa rin ang akusasyon ni Barzaga laban sa mga miyembro ng National Unity Party. Sa kanyang post sa social media, sinabi ni Barzaga na tumanggap ng suhol mula kay Port Magnate Enrique Razon ang NUP kapalit po ng pagsuporta kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Valeriano, bukod sa walang basihan, malisyoso ang paratang ni Barzaga sa iba pang mga miyembro ng kanilang partido. Ito na po ang ikatlong cyber libel complaint laban sa kinatawa ng Cavite. Nang una ay iniharap ni Razon at sinundan naman ni Antipolo Representative Ronnie Puno. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaki mga balita sa Tomorrow's News Tonight. Ang Feebox daw po ay nakapagtala ng ang dami naman, 400 na magkakasunod na pagyanig. Oh, grabe. Siguro naman, may hina naman. May hina, pero may ibang pero may, naitatala na malalakas. Magnitude 5 something Yung ba? kanina yata 5.1. Oh. Noong katatapos lang ng lindol na 5.3, sinundan agad yun ng 4.7. Wag naman kayo magpapanik dyan sa may Sultan Kudarat, pero kailangan maging alerto pa rin tayo, ano ho? Samantala naman, isang lalaki patay sa pamaril sa may Tondo, Maynila. Dump truck at jeep nagsalpukan sa Isabela, 3 patay, 8 ang sugatan. Sa sports, Behino Gawilan, nasungkit daw po ang unang gold medals ng Pilipinas sa 13th ASEAN Para Games. At sa showbiz, instant reunion ng Twin Hearts. Dami nagre-reunion ngayon. Dami nagre-reunion ngayon. Talaga? Oh, yung mga series noon, mga yung mga girl group. Okay. Oh, Ano pa? boy group. Ano pa? Marami. Bati-banda, may nagre-reunion din. Mga Oh, dancers. Yan. Wala bang nagre-reunion ng mga estudyante? Yan naman, taon-taon naman yan. Family reunion. Taon-taon naman yung mga family reunion. Tsaka mga student reunion. Barkadahan Batch reunion. Kayo rin, lalo class na yung mga class batch, di ba? Oy, tara na, mag-reunion naman tayo, mga ganun, Pero di ba? kasi ang unusual ngayon. Unusual kasi Enero eh. Di ba dapat sabagay. normally Disyembre? Oo, pero ang unusual lang kasi ngayon, yung mga grupo-grupo ng mga Sabagay, sikat na ito, mga celebrities dati. Sabay ito mga show naman to. No? Wala bang reunion to ni na Aga Mulak sa kanina, ni na Romnick Sarmenta? Pakatagal na naman nun. Uy, bakit? Tinong mga mukha nila, mga pogi pa rin sa mga cute pa rin. Sabagay. May point ka na. May point ka na. Pilipinas ang oras, alas 9:29 ng gabi. Ang oras na yan ay Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. This Saturday. Hi, I'm Kain, and you're watching Sinjo. Balik ka ng kilig sa Stunning Together fan meeting in Manila ng K-pop star na si Kangin. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mahal ko kayo! Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga
balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa pong mga report mga kaibigan, armas ng NPA nasabat daw po ng otoridad matapos na ituro ng sumurrender ng miyembro nito sa Northern Samar. Report mula kay RH34 Jane Galit Bantayan. Jane. Standby. Standby sa report na yan. Samantala naman sa ating pa rin pong mga balita, inapruban na ang optional retirement ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III na ngayon nagsisilbing General Manager ng MMDA. Ayon po kay PNP spokesperson na Police Brigadier General Randolph Tuanyo, epektibo ang pagreretiro ni Torre nitong Enero 19 sa bisa naman ng NAPOLCOM Resolution Number 2026-29. Kaugnay po nito, inasang matatanggap na ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang kanyang ika-4 na bituin. Estrella. Wow! Congratulations, General Nartates, sir. Sinabi naman Interior Secretary John Vic Remulla na inibitahan niya si Torres sa donning of ranks ni Nartates na magsisilbi na rin anyang retirement honors ni General Torre. Samantala, puntahan muna natin ang report ni Federico Manalili, most wanted person ng Santa Maria, Bulacan, may kasong pangahalay o sa kasong pangahalay na aresto na. Ang detalye, balita mo yan, Federico Manalili. Yes, sa kisis at rin nga natuntun nga ng mga otoridad ng Santa Maria PNP, ang most wanted person nga ng lalawigan ng bayan ng Santa Maria, lalawigan ng Bulacan. So siya nito may kinakaharap na kasong rape sa barangay poblasyon sa banggit na bayan. Batay sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Mark Louis Sigia, hepe ng Santa Maria PNP, ang pagka-aresto ng akusadong isang 22 anyos ay kasalukuyang residente ito ng kilometer 40 sa kupito ng barangay Pulong Buhangin. Inilabas ang warrant of arrest na inisyo ni Presiding Judge Yamasares Gonzales ng Original Trial Court RTC Branch 120 ng lungsod nga ng San Jose del Monte, lalawigan ng Bulacan na may petsang Enero 26 taong kasalukuyan at ito may kinakaharap na kasong rape at walang nirekomendang piyansa. Wala nang nagawa ang akusado ng ipitosasan ng mga otoridad. Sa ngayon nakapit na custodial facility ng Santa Maria Police Station ang arestadong akusado. Federico Manalili para sa Bisa Feds! sa Pilipinas. Yes, sir! Kumusta panahon ngayon? Wala na, napakadaming lamok. Lamok? Oo. Bakit naman lamok kasama ngayon. Akala ko man sasabihin mo, medyo malamig-lamig ang simoy ng hangin ngayon. Ha? Uy, speaking of lamok Tataped, speaking of lamok ingat kayo sa lamok kasi hindi porket malamig ang panahon, lalong nauuso yung dengue. Oo, kasamang cases talagang ganyan nga. Napakaraming mga kaso ng dengue ngayon. Kaya alam mo sa ating nakikita ngayon sa mga kalsada, yung particular do sa BIR Road, dahil sa mga gilid may mga tanim-tanim yan. Alam mo, nagkakandara pa yung mga residente doon, ng mga sa area na yun. Kumukuha ng mga tawa-tawa. Hinuhugot nila yung tawa-tawa. Panlaban yan sa dengue, tawa-tawa. Napakadami palang yan doon sa may centrus sa area sa may BIR Road. Ang dami palang mga tawa-tawa doon, kaya mga residente doon panay kuha sa tituday para masakali. Ginagawa nila, hinugasan, tapos parang pinapatuyo nila muna sa kanila papakulang para daw, tapos nilalagay nila sa bote in case of emergency daw. Meron silang painom agad kung sakaling nilalagnat yung kanilang mga bata. Yun ang kwento ng mga residente kasi napapatambay tayo doon at nakukwentuhan natin yung mga residente doon. Ayan, kung namoroblema ka ba sa mga lamok?
Wala talaga problema kasi yung usok ko ng katol na yan eh. Hinihigop ko ng Hindi sa lamok na problema Gastos. si Tata Ped sa usok ng katol. Kung problema ka raw sa usok ng katol, lalo na gastos sa pagbili ng katol, abay, pwede naman palang tanim, ha? Ang mga anti-lamok na tanim pala ay citronella grass. Kami, nagtatanim tsaka nagpapausok ng Pati lavender, citronella. ha? Marigold, ang dami pala niyan eh. Catnip, may rosemary pa, may basil pa, ha? Wow! Kami lakay, ang ginagawa namin sa bahay, pag napapansin namin maraming lamok, bukod sa nag-ano nga kami ng citronella, yung, alam mo yung scent ng citronella? Na yung mga usong sa oil scent, yun na lang nilalagay namin kaysa sa katol. Nakakapag drive away ng saka ano lang yun, mosquito. oil lang yun. Oil lang I-burn mo lang yung oil. Oo, yun. Burn mo yung oil. Kasama pagpadilim na, di ba, pumapasok yung mga lamok. Mga lamok. Huwag nang isang mga lamok sa kulambo kasamang ray, malalaki, hindi kaya itubuyin. Narinig ko, lamog. Baka nalamog sa bugbog. Lamok na abutin kasamang ray pag malalaking ganyan pumapasok sa kulambo. Malalamog ka sa kagat ng lamok. Kasi nga tamang ray, alam mo, mga maganda dyan. Nagkukulambo ka pa rin ba hanggang ngayon? Parang dekada 70 lang, nagkukulambo ka pa. Meron kasi. Sa bagay, hanggang ngayon, meron pa ng mga kulambo di ba? Oo, meron. Ang ginagamit namin ngayon, kung mainit, ang ginagawa namin kasi nakakaharang din ng hangin yung kulambo. Ang ginagawa namin, yung mga net na pinong-pino, inaano namin, dinidikit namin sa bintana para hindi pumasok yung para tama, yung yun ang mga technique na para hindi ka na gumamit ng kulambo. Magandang technique yan. Salamat, Kapets. Maganda. Saka maganda yung magpapausok ka ng insenso pag padilim na para natataboy yung mga lamok. Sige, magpausok ka ng Palo Santo o kaya white sage para pati masasamang espiritu lalayas. Ganun ba yun? Kasama yun. Hindi lang lamok. Salamat, Kapets. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig. Balik sa inyo dyan. Thank you, Ka Federico Manalili. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa atin pa rin po mga balita, isinurrender ng kampo ng negosyanteng si Charlie Atongang ang kanyang 5 baril. Matapos dahong ipawalang bisa na o i-revoke ng Firearms and Explosives Office FEO ng PNP ang kanyang mga gun licenses. Ayon po sa liham na ipinadala nito kay Police Brigadier General Jose DJ Manala Jr., Acting FEO Chief, sinabi ni Attorney Gabriel Villarreal na isinurrender ang mga armas sa Mandaluyong Police Station. Naghain naman ng affidavit of loss at blotter report ang company Ang dahil sa hindi naman nakasama ang isa pang lisensyadong baril ng naturang negosyante matapos umanong ito'y mawala noong Oktubre nitong nakalipas na taon. Kinumpirma ng PNP FEO ang pagtanggap sa mga armas at iginiit ang kanilang pagtutok sa pagpapatupad ng batas sa mga baril sa bansa. Binalaan naman ng National Bureau of Investigation ng mga kamag-anak o tauhang posibleng nagtatago sa gaming tycoon na si Atong Ang. Ang pagtatanong sa pagtatanong ng DZRH News, idiniin ni NBI spokesperson Palmer Malyari na labag sa batas ang pagkakanlong ng sino mang wanted kagaya ng negosyante. Kinumpirma niya na nasa bansa pa ang immediate family ni Ang. Ayon naman kay Deputy Director for Operations Attorney Jose Justo Yap, wala silang impormasyon sa ngayon kung sino ang meron bang o kung meron bang tumutulong sa pagtatago ng gaming tycoon. Wala ring anyang silang reliable information na nakalabas na ito ng Pilipinas maski sa backdoor, kaya patuloy ang kanilang manhunt operation para kay Ang. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, muling tinapatan ng Office of the President ng cash incentives na ipinagkakaloob ng mga pamalaan sa mga atletang Pilipino na nakapag-uwi ng medalya mula sa 33rd Southeast Asian Games sa bansang Thailand. Sa homecoming celebration na ginanap sa Intramuros, Maynila, inanunsyo mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tatanggap daw po ang mga atletang nakasungkit ng gintong medalya ng 300,000 piso. Nasa 150,000 piso naman para sa mga silver medalist
at 60,000 pesos naman para sa bronze medalists. Ang halagang ito ay bukod pa sa kaparehong cash incentives na ipinagkakaloob sa ilalim po ng Republic Act No. 10699 o Athletes and Coaches Incentives Act. Umabot po sa may 277 ang kabuang medalya. Wow! Ang naiuwi ng mga atletang Pinoy sa nakalipas na Southeast Asian Games, kung saan 50 dito ang nasungkit na gintong medalya, 73 ang silver medal at nasa 154 naman ang bronze medals. Samantala, pinangunahan naman ng mga opisyal ng General Trias at ni DepEd Secretary Sani Angara ang inaugurasyon at pagbabasbas ng isang bagong 4 na palapag na gusali na may 15 silid-aralan sa Santiago Elementary School. Ito'y bilang tugon sa kakulangan ng silid-aralan sa ating bansa. Nagpahayag po ng suporta ang kalihim kay Mayor Luis John Ferrer sa mga hakbang na ito upang mapabuti ang learning environment lalo na sa lungsod at mabawasan ang siksikan sa mga pampublikong paaralan. Sa kanyang talumpati, pinuri ni Secretary Angara ang Schools Division Office ng General Trias bilang isa sa pinakaproduktibong dibisyon sa ating bansa matapos na makapagpatayo ng mahigit na 100 silid-aralan sa loob lamang ng 3 taon. Dagdag pa ni Angara, kabilang ang Gen 3 sa unang batch ng mga lokal na pamahalaan na lalagda sa Malacanang para sa kauna-unahang direktang paglalabas ng pondo mula sa national government. Ang bagong gusali ay pinondohan mula sa Special Education Fund o kayang tumanggap ng mahigit sa 2,000 mag-aaral at may kompletong pasilidad. Kasabay nito ng inaugurasyon ngayon ay pinangunahan din ni Secretary Angara ang mass oath-taking ng 542 guro mula sa Cavite na na-promote sa ilalim ng Expanded Career Progression System kung saan 300 ay mula sa Gen 3 City. TNT Tomorrow's News Tonight. Nagbabala naman ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa mga small and medium enterprise owners sa posibleng pag-target sa kanila ng mga cybercriminal na gumagamit ng deepfake cloning. Ayon po sa CICC, nagagamit ng artificial intelligence para mag-clone o gayahin ng boses o mukha ng mga negosyante para daw humagoyo ang mga empleyado at kliyente na magbigay ng sensitive data o pera. Base po sa 2024 report ng PSA, nasa 1,241,476 na bilang ng negosyo ang narehistro sa Pilipinas at karamihan daw po sa mga ito'y micro-enterprises na posibleng target ng cybercriminals. Kaya naman naglabas ng CICC Hotline 1326 para dito daw po i-report ng mga negosyante o negosyong na biktima ng cloning at bukod sa hotline, maaari din silang mag-report sa Scam Safe para sa mas detalyadong pagsusumbong. Nasa 40 matataas na opisyal ng Bureau of Fire Protection ang inaasahang sasampahan po ng kaso kaugnay ng umano'y fire extinguisher kickback scheme na matagal nang iniimbestigahan ng Department of Interior and Local Government. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, halos tapos na ang case build-up ng binuong Special Task Force laban sa mga opisyal na sangkot, kabilang na po ang ilang retirado na sa serbisyo. Lumabas sa investigasyon na maituturing ng isang organized crime syndicate ang operasyon matapos na matuklasan na sa loob ng mahigit 25 taon lakay ay 2 supplier lamang ang paulit-ulit na nakakakuha ng kontrata sa pagbili ng fire extinguisher ng ahensya. Nauna nang isinailalim ng DILG sa masusing investigasyon ng humigit kumulang 10,000 fire safety inspector ng BFP upang matukoy kung paano isinasagawa ang umano'y kickback scheme at kung sino-sino ang may pananagutan. Posibleng maisampa na sa susunod na linggo ang mga kaukulang kaso laban sa 40 opisyal ng BFP na dawit sa anomalya. At bukod dyan, ang Bureau of Fire Protection nag-utos sa lahat ng mga inspector nito, fire inspector nito, na kung magsasagawa ng operasyon, gagamit na sila ng body cam simula sa pag-alis sa kanilang istasyon hanggang sa maisauli nila ang body cam. So wala na makakalusot na ano. Bawal.
O, bili kayo ng fire extinguisher. Wala nang ganyan. Meron kaming kakilala dyan. Wala nang ganon. Ilan bang kailangan ninyo? TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, isa namang cook, isang kusinero, na wanted sa kasong frustrated murder, abay naaresto daw po ng SPD Special Operations Unit sa Parañaque City. Report mula kay RH27 Noche Cacas Noche. Lakay Ray at Kises, arestado ng Southern Police District Special Operations Unit ang isang cook sa kasong frustrated murder sa lungsod ng Parañaque. Kinilala ang naaresto na si alias Abel na listed as most wanted person. Inasasan si alias Abel sa bisa ng warrant of arrest mula sa korte ng Parañaque City. Inungo ng arresting team si alias Abel sa Sampaloc Site 2 sa Barangay BF Homes. Samantala, Lakay Ray at Kises, maraming kabataan din kanina ng Barangay Nangka at Barangay Concepcion 1 sa lungsod ng Marikina ang pinasaya ng Marikina City Police Station. Ayon kay Marikina City Chief of Police Colonel Jenny Texon, mahagi sila ng food pack sa Balubad Street, Barangay Nangka at putol na ilog sa Barangay Concepcion 1. Ayon pa kay Texon, bukod sa food packs, mahagi rin sila ng sapatos sa mga iling individual sa nabanggit na komunidad. Bahagi umano ito ng kanilang commitment to community service, at partnership sa publiko, pagpapatibay ng tiwala sa pinaglingkurang syudad. Arit sa 27, no chika sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Maraming salamat, Noche Cacas. Samantala naman, nakapagdala po ang Feebox ng 400 magkakasunod daw pong lindol sa bayan daw po ng Kalamansig, Sultan Kudarat sa loob lamang na 3 araw. Ayon po sa Feebox, naitala ang mga mahihina hanggang sa may katamtamang lakas ng pagyanig mula alas 10:52 ng gabi noong January 19 hanggang 1:00 ng hapon ngayong araw na ito, January 21. Sa kabuang bilang, nasa 135 lindol daw pong na plot na may lakas ng magnitude 1.5 hanggang magnitude 5.2, habang nasa 20 naman ang naramdaman ng mga residente at may naitalang intensity. Isa sa pinakamalakas na ay ang magnitude 5.2 na lindol na naitala kaninang madaling araw sa lalim na 10 kilometro. Hihigpitan ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng no entry policy sa mga danger zone sa paligid ng Mayon Volcano sa gitna ng nagpapatuloy na pag-aalboroto ng bulkan. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., inatasan na ang mga police unit sa Bicol Region na mahigpit na bantayan at pigilan ang mga residente na muling pumasok sa itinakdang danger zone upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Patuloy din ang koordinasyon nila sa local government units sa Albay upang masigurong nasusunod ang lahat ng safety protocols at maayos na naibibigay ang tulong sa mga apektadong residente. Nananatili pa rin sa alert level 3 ang Mayon Volcano matapos na maitala ng Feebox ang tuloy-tuloy na aktibidad nito sa nakalipas na 24 oras. Kabilang narito ang 83 volcanic earthquake, 273 rockfall events, 61 pyroclastic density currents at sulfur dioxide emission na aabot sa 1,973 tonelada. TNT Tomorrow's News Tonight. 3 ang kumpirmadong namatay, 8 naman ang sugatan sa nangyaring bangga ng dump truck at jeep sa may kahabaan ng Santiago, Kawayan sa Isabela ngayong pong araw na ito. Ayon po kay Luna Police Chief Police Major Jonathan Ramos, lumihis daw po ng linya ang dump truck dahil para mabangga nito ang pampaserong jeepney. Dahil po dito'y namatay ang isang binata, isang senior citizen at isang ginang, habang 8 naman ang sugatan na nasa kritikal na kondisyon pa ang isa sa mga biktima. Naharap po ang suspect sa reckless imprudence resulting in multiple homicide and serious physical injuries. Samantala,
Ipinagutos naman ng Land Transportation Office o Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang investigasyon at mabilis ang pagkakaloob ng insurance sa mga biktima ng karumal-dumal na aksidente sa Luna Isabela. 3 ang iniulat na namatay habang marami ang nasugatan sa magkabanggaan ng isang truck at jeepney nitong Miyerkules ng umaga. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, ang pagkakaloob po ng ayuda at mabilis ang aksyon ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na palawakin pa ang pagkakaloob ng ayuda sa mga biktima ng aksidente. Idiniin ni Mendoza na bagaman hindi maaaring matumbasan ng perang ayuda ang pagkamatay ng mga miyembro ng pamilya, dapat na matiyak sa ngayon na mabibigyan ng proteksyon at mapapabilis ang pagkakaloob ng ayuda sa mga naulilang pamilya ng biktima. Agad naman na nagpadala ng mga tauhan ng LTFRB para maimbestigahan ang naturang malagim na aksidente. TNT Sports and Games. Sa tibong sports, Behino Gawilan nasungkit daw po ang unang gold medals ng Pilipinas sa 13th ASEAN Para Games. Report mula kay Kyle Bullias. Kyle. Nasungkit ng mga Paralympic swimmer na sina Gary Behino at Ernie Gawilan ang unang 2 ginto ng Pilipinas sa ASEAN Para Games sa Thailand. Unang nakasungkit nito si Behino kung saan natapos niya ang men's 400-meter freestyle S6 sa oras na 5 minutes and 32 seconds. Sumunod naman si Gawilan sa 400-meter freestyle S7 sa oras na 5 minutes and 2 seconds. Ito nang ika-10 gintong medalya ni Gawilan na isa ring 4-time Asian Para Games champion. Ito rin ang kanyang ika-5 gold medal para naman sa 400-meter freestyle category. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bullias ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating showbiz, instant reunion ng Twin Hearts, pinag-uusapan na po ngayon online. Alamin natin ang detalye kay Don Carlos. Marami ang natuwa online sa mala instant reunion ng iconic Twin Hearts sa binuksang fast food chain ni Alden Richards. Present dito sina Barbie Portasa, Christopher Martin at Bea Binene na nag-ribbon cutting kasama si Alden sa Santa Rosa, Laguna. Pinusuan ng netizens ang post ni Bea Binene at humirit sa comment section na sana raw makumpleto na ang grupo next time. Ayon naman kay Alden, very nostalgic ang kanilang pagkikita dahil naalala niya ang kulitan sa set noong magkakatrabaho pa sila. Matatanda ang naging patok ang Twin Hearts noong 2010 kasama sina Joshua Junicio, Jake Vargas, Joy Spring, Lexi Fernandez at marami pang iba. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Uy, sandali lang. Baka kailangang wag natin kalilimutan, ha? Muli, happy birthday kay Sister L. Ayun. Miss Elaine Apit, ano ha? Kay Mr. Jomay Paroco. Sir Jomay, happy birthday din po sa iyo, sir. Ha? Enjoy your special day. Ha? But wait, there's more. There's more. Another advance happy birthday. No. Meron ba ba? Today's her birthday. Today is her birthday. Sino? Lizelle Once. Happy Miss birthday, Lizelle. sis. How are you, Miss Lizelle? Nasaan ka na ngayon? Magparamdam ka naman. Ayan, ha? And ano pang Lizelle 11, no? Hindi naman Lizelle 12. kasi nadagdagan niya edad. Nag-iisang Lizelle 11 yan. Sika advance happy birthday pala kay ano? Kaya kay Edniel Parosa. Yan. Wow. Very advance happy birthday na rin. Kanino? Ngayon na natin i-shout para maramdaman na niya. Yes, ngayon pa lang. Kay Tito Gorgie Rula. Malapit na rin. Aba, ang dami palang mga nagbe-birthday. Saka sa Pebrero, marami rin magbe-birthday. Ay, oo, marami din yan. Si Bay Noche, magbe-birthday ng Pebrero. Wow, si Atty. Reg. Si Val Gonzales. Wow. Si Miss Malu Cabral. Wow, si Kisses Habson. Ay, di malayo pa. Huwag mo muna akong patandain. Hindi, okay lang. Para makakain man. Pero kung hindi ako, hindi ako premature baby. Premature baby ako. February dapat ako. Sandali. Anong petsa ba sa Pebrero ka?
Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam kasi Hindi ka naman 29. meron ba? Di, apakabata ko ngayon. Bata nun, di ba? Pag 29 ka lang, February 29 ka Oo. pinanganak, ha? Ayan. Salamat to and happy birthday sa lahat po ng mga nagbe-birthday. Uy, Sir Els Bartolome, magandang gabi sa iyo. Kumusta Good ka na? evening. Ayan, kasama ang kanyang kuya, si dating PNP Chief General Nick Bartolome. And of course, ngayon pa lang, binabati na natin ng congratulations si PNP Acting Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Ayan. Sa wakas, makukuha na niya ang kanyang ika-4 na estrella. Wow! Wala pang anunsyo kung kailan, ano? Wala pa. Ang formal event. And of course, congratulations din. Happy retirement kay, Happy retirement. Kay General Nicolas Torre III na nagtatrabaho pa rin Retired lang sa PNP, Sa PNP, pero nagtatrabaho pa rin. sa MMDA Yes. bilang GM. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Thank you sa buong persa ng DZRH News Team. Ano po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 10:01 ng gabi.